Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyo Dr. Dennis Bilupura. Ako nga pala si Binibining Chess sa Malindayaw, ang magiging guro nyo ngayong araw na ito. Ngayon ay magkakaroon tayo ng panibagong paksa. Ang paksang ito ay may pamagat na antas ng pang-uri. Pero bago iyan, ay gusto ko muna ipaalam sa inyo ang ating mga layunin na gustong makamit pagkatapos ng ating talakayan. Sa pagtatapos ng ating talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang antas ng pang-uri, nakagagawa at nakapagprepresenta ng maikling pagsasadula gamit ang antas ng pang-uri batay sa kanilang obserbasyon sa kapaligiran. Napahahalagahan ang antas ng pang-uri sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang ating bagong tatalakayin ay tungkol sa antas ng pang-uri. Pero bago iyan, ano nga ba ang pang-uri? Sinong may opinyon? Dikon? May punto. Pag sinasabi natin pang-uri, ito ay uri ng pananalita na kung saan ay naglalarawan sa pangalan o sa isang panghalik. Ngayon, ang unang antas ng pang-uri ay ang lantay. Ano nga ba ang lantay, Dikon? May punto. Ikaw, Didal. Pag sinasabi nating lantay, ito ay naglalarawan ng pangkaraniwang lamang. Halimbawa na salita nito ay ang maganda, mabait, masipag. Sige, base sa inyong nakikita sa paligid, magbigay ng halimbawa ng lantay sa isang pangungusap. Sige, si Bunga. Tama. Si Rosa. Ayan. Lagi nating tatandaan na kapag sinasabi nating lantay, ito ay, ano nga ulit ito, Didal? Ayan. Pakiulit lahat ang sinabi ni Didal. Ayan, napakahusay. Ang pangalawang antas ng pang-uri ay ang pahambing. Pag sinasabi natin pahambing, ano ito? Viray. Tama? Magbigay ka, Baniel? May punto. Pag sinasabi nating pahambing, ito ay naghahambing ng dalawang bagay o tao. Halimbawa, si Dikon ay mas mahusay kaysa ni Viray. O sige, base sa inyong nakikita sa ating paligid, magbigay ng halimbawa na naghahambing. Sige, Karyaga, magaling. Didal, tama. Lapuz, ayan, napakahusay ninyo at madali nyo lang na iintindihan ang pahambing. Basta lagi natin tatandaan, ano nga ulit ang pahambing? Katubis. Ayan, ulitin lahat ang sinabi ni Katubis. Ayan, napakahusay at madali nyong naiintindihan ang pahambing. Ngayon, ang pangatlo ay ang pasukdol. Ano nga ba ang pasukdol? Sige, maidiya ka ba? Lanaha? Tumpak. Palakpakan natin si Lanaha. Ayan, pag sinasabi natin pasukdol, ito ay naglalarawan sa matinding damdamin. Halimbawa nito, si ate ang pinakamatalino sa aming magkakapatid. Ito ay gumagamit na ng yung pasukdol na paglalarawan o yung parang napakataas na paglalarawan. Sige, magbigay ng halimbawa, Palomar. Magaling. Gusto ko pang makapagbigay
ng halimbawa si ah, Didal. Ayan. Basta lagi nating tatandaan na kapag pasukdol, ito ay naglalarawan ng pinakamatinding damdamin o matinding paglalarawan sa isang tao. Ayan, naintindihan lang ba? Ayan, maraming salamat at sa susunod nating pagkikita.